Habang nasa ang aking fiancé, ay nagawa ko pang maglibang sa piling ng iba, hanggang sa Part 2. Halos tumagal ng 5 buwang si Dennis. Kaya nakapagdesisyon na akong magpakasal kay Teron. At dahil na rin sa magiging anak namin, sa mismong kasal namin. At nasa reception na kami nang ibinalita ng aking mama na gising na raw si Dennis. Tumuloy nagluha ko, at nagpapasalamat, naghalo ang emosyon ko. At pananabik na makita ko siya, pero may asawa na ako. At hindi ko rin alam kung paano ko ibabalita kay Dennis ito. Naging matamlay ako nung araw na iyon, napapansin ni Teron na parang wala ako sa sarili. Pero nanahimik lamang siya at nagmamasid, nang matapos nga ng aming kasal. Ako ay tumira na sa kanyang bahay, araw-araw akong ina-update ng aking pamilya about kay Dennis, 2 linggo pa ang sumapit na kapag salit na siya, at ako ang kauna-unahang hinahanap. Ang gusto sanang mangyari ng mga magulang niya na, dalhin siya sa ibang bansa para doon na magpa-recover, pero ako ang hinahanap niya, kaya nakiusap ang pamilya ni Dennis na bisitahin ko naman daw ang anak nila, hindi kasi nila alam kung paano nila ipapaliwanag ang lahat. Dahil halos ilang taon din kaming magjowa noon, at marami na rin kaming pinagsamahan. Bumisita ako kay Dennis, niyakap ko siya ng mahigpit. At nakita niya ang aking tiyan na medyo mahalata na dahil mag 3 months na ito. Umiiling siya, hindi makapagsalita, pero alam na niya ang ibig sabihin. Nag-iiyakan kami, at niyapos niya ako ng mahigpit. Sabi niya, bakit? Bakit ang bilis mo akong ipagpalit? Bakit sinukuan mo ako agad? Bakit ganong kadali mong tinanggap na wala na ako? Bakit hindi ka humawak sa pangako ko, na hindi kita iiwan? Bakit ka nainip? Wala akong nasabi kundi patawad, natukso ako sa sobrang pangungulila at kalungkutan, pero sabi niya, kung yang bata lang ang dahilan, walang problema, kaya kung tanggapin ang batang iyan, pwede akong maging ama niyan. Saka pa ako umiyak ng umiyak, at sinabi ko na hindi na pwede, dahil ikinasal na ako. Sabi niya, alam mo ang lumaban ako, kahit natutulog ako dito. Paulit-ulit akong nagdarasal, dahil akong hindi mo makakayanan kung mawawala agad ako sayo. Ayokong mag-isa ka, gusto ko magkasama pa tayo ng matagal. At bumuo pa ng pamilya, iyan ang palagi kong pinagdarasal. Kung alam ko lang na kaya mo palang wala ako sa maikling panahon, sana hindi na lang ako lumaban, sa hirap na naramdaman ko, kahit sa paghinga ko, kailangan kong huminga kahit mahirap para sayo, tapos paggising ko, wala na pala akong babalikan, iniwan mo ako sa ere, sana tinanggalan mo na lang ako ng tubo, at hinintay man lang may libing, hindi ganito, at iyak siya ng iyak, at ako naman ay sobrang humihingi ng pasensya, at pinaalis na niya ako, wag na raw akong magpapakita kahit kailan. Sobrang sakit, dahil nagpadalos-dalos ako, dahil kung sa mahal na mahal ko pa rin siya, pero dahil may asawa na ako, tapos na ang yugto ng aming kwento, kailangan ko nang gampanan ang obligasyon ko kay Teron. Fast forward, naisilang ko na ang aming anak ni Teron, at 7 taon na siya ngayon, naging mabuting asawa naman si Teron sa akin, at mabuting ama sa anak namin. Hindi ko man siya ganon kamahal, pinapahalagahan ko ang aming pagsasama bilang mag-asawa, bilang isang pamilya. Si Dennis ay dinala ng kanyang mga magulang sa ibang bansa, at wala na akong balita, dahil inalisan na nila ako ng akses sa buhay nila. Sana lang, dumating ang araw na tuluyan na niya akong mapatawad, at sana dumating din nagkarapat-dapat na babae sa kanyang wagas na pagmamahal. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Wakas.